Gusto namin secure yung mga students. Tapos nakakasot pa sa amin. Sinabihan niya ibang estudyante, huwag kayo sumama dyan, magrarally yan. Alam niyo yung pagod namin? Nagpunta kami ng barangay, nakipag-coordinate kami ng signal. Yung ba yung matatawag mo na magrarally? Kung magrarally ka, hindi ka na mapapaalam, tuloy-tuloy ka na lang. Pero gusto lang naman natin dito, magkain na tayo lahat. Kami, as worker, student, sabihin na natin, konti lang yung pinapayaran namin doon sa pag-enroll namin. Pero ang point lang naman dito, kapag hindi tayo nakialam, kapag hindi natin binoisaan to, pwedeng matulad o mangyari pa din sa mga susunod na generasyon na yung mga papasok ng first year student na dito, ay papahiya na lang sa SIS. Inuunat ko po kasi sa SIS, hindi na po pwedeng baguhin kung ano yung nakalagay. Ngayon, sabihin na natin, hindi nga tumataas yung tuition natin na 12 pesos per unit. Pero pinapahiya naman po tayo sa expenses. Sa ating sinisingin, di ba SIS dito? So, karamihan. Di ba kapag click nyo, automatic ayan yan. Ipapaprint nyo, babayaran nyo sa bangko. Pwede nyo tayo reklamo sa computer, bakit ganyan, babayasan ko yan. May edit ko ba? Di ba hindi? So ito lang, kaya po tayo nagtataas dahil po kulang ang ibinibigay na order ng gobyerno. Ito pa, isa pa, hindi naman lahat hinalain natin, offering natin, na sinisisi na natin sa government. Hindi po ganon. Kasi may nagsabi sa inyo, hindi naman dapat natin sinisisi sa gobyerno. Sabi ko nga, kung 2% dapat ang nakikipaglaban dito para sa atin, mga magulang natin. Kasi sila yung nagpapaaral. As a student, dapat nandito tayo sa pamantasan para mag-aral, para magsaya. Pero hindi po. Tama ba? Dahil kahit pa paano, kailangan pa rin kayo maimulat kung ano ba yung sitwasyon na nangyayari sa atin ngayon. Kahit sabihin nyo napakababa ng tuition fee. Pero ngayon, sabihin natin mababa siya dati, pero ngayon tumataas na siya sa expenses. Ramdam niyo ba yun? So tignan nyo, hindi nga tumataas yung 10 pesos per unit. Ito pa, isa sa mga magandang balita, sa mga SIS na may NSTP, ROTC, di ba may binayaran kayong 50 pesos sa Red Cross? Meron sa yung mga nag-NSTP. So meron sila, automatic yun, first year. So napag-diskusyonan nyo ng bakasyon na bakit kailangan magbayad para sa Red Cross. Hindi naman lahat sa atin ay nagpapa-Red Cross. Tapos iba pa yung sinisingil na para dun sa 50 pesos o another 50 pesos para sa insurance fee. Tama ba? Sa walang seconds lahat po yun sa inyo mapapalit. Automatic, may 50 pesos na mababawas sa tuition nyo. So ano lang yung gusto natin iparating dito na hindi lahat yung nilalagay nila sa SIS ay tama. Gusto rin natin ipaalam dito na nagpapalit tayo ng laboratory fee. Bakit may computer ba tayo? Then we found out na hindi naman pala sa atin binibigay yung pondo na yun. Kasi direct lahat sa main. Kahit ang main umaangal, ang ibang colleges umaangal. Bakit kami nagpapalit ng laboratory na wala namang kaming equipment? Ang point lang natin dito, lalo na sa IT, FBTO, na madalas gumamit ng computer, di ba dapat mas maganda yung na-experience na nakakalakan nyo? Tama, di ba? So yun lang yung point natin. Kasi kaya mismo yung estudyante ang nagmamakahirap para mag-provide. Ang education ngayon ay hindi lamang to. Hindi lamang sasabihin mo na, ay graduate ako ng 4-year course. 4 years course. Bali, sasabihin mo, nakagraduate ako ito course ko. Ang tanong lang natin doon, maayos ba? Ito ba? Di kalidad ba? Di ba hindi? Magtatanong tayo. Like sabihin na natin doon, sino nag-ICT? Or other related computer subject?
Na-experience nyo kayo habang nagkaklase kayo, imaginary yung ginagamit nyo. Tama. Kung may experience natin before, ang keyboard po nila ngayon yung keyboard na. Dati counter lang yun, nakadrawing sa Pantolina o sa expression board. Siyempre ka na magta-type. Isa pa sa ayon sa ano natin, call for the higher state subsidy of education. Kasi binigyan ang hinihiling po ng pamantasan, bigyan tayo ng 2 bilyong budget para sa pangkalahatan. Para sa PUP branches, PUP satellite, PUP extensions, colleges, and other campuses na meron ng PUP. Pero ang binigay lang po noong nakaraang taon ay nasa 700, basta may ano pa yun, 700 plus million lang. So napakalayo sa 2 billion. Ngayon, paano mo pagkakasyahin? Ngayon, ang issue pa is, bakit daw nagkaroon ng budget cut? Bakit binudget cut na ba tayo? Nagkaroon yun ng taon. Ngayon, sinisigaw natin na call for the higher state subsidy and education, not the budget cut. Yun ang sinisigaw natin. Kasi ang main point natin dito, kahit sabihin mo walang budget cut, kulang na kulang yung pondo, hindi sapat. Kaya minsan, ang nangyayari sa estudyante, project ka ng ganito, project ka ng ganyan. Nagigets nyo? Na dapat hindi tayo yung nagsasuffer nun. Dapat sila mismo yung nagbibigay sa atin. Sino yung mga pamilya dito nasa government? Government, nasa taas yung kamay, sige huwag kayo maya. Diba yung mga pamilya natin nagbabayad ng taxes, nagbabayad ng tamang buwis? Tama ba? Kahit simpleng tao kapag bumili ka dyan sa labas, nagbabayad ka pa rin ng tax. Tama? Sure yan. Diba? Sasabihin nila sa atin, dapat kayong mag-aral, dapat hindi kayo nagaganito. Sabi ko nga sa inyo, hindi nyo naman kailangan maging aktivista para ipagtanggol o sabihin yung side nyo. Kasi bawat isa sa atin, kailangan mangialam, kailangan maliwanagan, at kailangan ipagtanggol ang ating mga karapatan. Naiintindihan ko ba rin? Taas po ng kamay yung lahat na nakakaintindi. Paano po ba sa iba? Yung po yung problema natin, paano yung ibang hindi nakakaintindi at hindi nagtaas ng kamay? So ganito lang po yan. Ang nangyayari dyan, sila yung palagi nag-feedback na bakit kailangan yung magganyan, bakit kailangan yung magganito. Ito po, first time in the history ng PUPQC na nag-unity walk tayo sa labas. Bakit walang media? Kasi kanina kung manasang po yung media, gusto yung media. Ito lang po, sabi ko nga sa inyo, iniiwasan lang natin na maaliwan tayo. Kasi kahit paano pa din, nangako kami sa inyo, lalo na sa mga first year, na magiging safe yung trip natin going back to PUP. Ito na naman, may nagpost sa Facebook. Kung sino man yun, o kahit ano pa man yun, wala kaming pakialam. Pero ito lang sasabihin namin sa inyo. Sana, yung mga ginagawa nyo ngayon, kayo rin mag-suffer niyan. At naman kayo mismo magsasabi, tama pala yung sinasabi nila ng una. Kasi until now, gagraduate kami, kulang na kulang tayo sa facilities. Although ayun, tignan nyo, iba't ibang ano na yan, iba't ibang local government unit na ang nagpapatayo para sa atin. Diba? So hindi na po provide sa atin. Ito, pinibigyan lang namin kayo ng idea na ganito yung sitwasyon na nangyayari. Bakit may mga nagrarally na ganito? Bakit may ganyan? Kaya sabi ko nga sa inyo, bawat isa sa atin may pinaglalaban. Pero, yung pinaglalaban naman natin, pwede naman natin itaan sa mabuting usapan.
hindi yung puro sigaw, 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 sigaw. Nag-gets niyo po? Tama po ba yun? Sino yung aktivista dito? Ayun, sir. Tama ka, sir. May kanya-kanyang pinaglalaban. So lahat tayo may kanya-kanyang pinaglalaban, may kanya-kanyang paninindigan. Ito lang po, sana naging kaanap na tutong maliwanagan ang isipan ng bawat isa sa atin na makiisa sa social issues na kinakaharap natin ngayon. Kasi paglabas nyo ng tamang tasa, kakaharapin nyo na po yung napakalaking problema ng bansa. Kakaharapin nyo na, hindi lang yung campus. Problema nyo na kung paano kayo magbabayad ng tax, kung paano kayo makakasweldo, kung paano kayo gagawa ng pamilya, kung paano nyo pag-aaralan yung mga anak nyo. Second issue po, maliwanag naman tayo nun sa mga napagkasundaan natin, lalo na sa mga first year. Para wala na tayong mga aral, wala nang mga side comments pa na naririnig. Lagi namin sinasabi kung magkakaroon kayo ng problema kahit kanino pa man dito sa campus natin. Lagi mo makakaroon sa atin ang student council para magkakaroon sa atin yung mga walang kamaan. So sana, hindi mo nakakaroon sa atin kung saan kitaglaban natin. Okay na naman ito, pero wala na sa talaga ito. Kaya kami naman, Teka, pilit mo nga. ayun, isipaglaban